Okay? And finally, number 8. Okay, number 8. Ito, very powerful ito. Be present. So nakakatulong rin ito pagdating sa nakakatulong rin ito pagdating sa stress, sa mga negative na emotion, bukod do sa gratitude, visualization. Lahat naman 'to nakakatulong sa sa pag negative yung emotion. Yun naman talaga ang purpose nitong training na to, itong 8 steps na ito is para ma-reprogram yung mind natin. Kasi ang default na way ng thinking natin, 'di ba? Ang default na mindset natin is negative. So papalitan natin siya ng positive. Yun ang purpose, i-reprogram natin siya para maging automatic, maging default na positive yung iniisip. Kasi ang goal natin by after the next year, okay, by the next year, okay, sa loob ng isang taon, ang goal natin is default na yung success, baliktad na. Kung ngayon default sa'yo negative, tapos yung thinking mind mo yung positive, baliktad na siya. Okay, hindi naman kailangan na palagi ka ng negative, hindi ganun. No, ibig ko sabihin is, ang default mo na isa, positive. Na kahit na negative yung thinking mind mo, yung emotional mind mo pa yung nagmo-motivate sa'yo. Yun, very powerful na yun kapag kaganon. Diba? Imaginein mo yun. Pag nadadown ka, tapos may bubulong sa'yo, bro, nalampasan mo na yan dati. Anong bago ngayon? Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa. Imaginein mo kapag kaganon, wala nang kailangan mag-motivate sa'yo kapag ganon ka na. Hindi mo na kailangan ng motivation ng kahit na sino. Sarili mo na automatic nagmo-motivate sa'yo. Ang goal natin is maging automatic. So yun yung pag-uusapan natin sa next lesson, yung automatic, which is yung habits. Okay, so be present, anong ibig sabihin nito? Ito daw yung secret sa happiness. Okay? Isa sa mga reason daw bakit tayo na-stress is either palagi tayo nag-iisip ng nakaraan or masyado nating iniisip yung future. Yeah? Masyado tayo. So, ibig sabihin, na-stress tayo sa nakaraan kasi regret. Yung mga pagsisisi, bakit gano'n ginawa ko? Bakit ganito? Bakit ganyan ginawa ko? Mali yung ginawa ko. Regret. So, na-stress tayo. Sa future naman, is na-anxious tayo or kinakabahan or natatakot na what if ganito yung mangyari? Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Paano kung hindi magkatotoo? So, negative emotion. Pero kapag yung present lang yung iniisip natin, doon na nagsisimula yung happiness. So, ito, nanggaling to kay T. Harv Eker. Yun yung sabi niya. Kasi sabi niya, yung past, nag-exist na yan, pero hindi na siya nag-exist ngayon. Yung future, hindi nag-exist. Ang nag-exist lang ay ngayon. Yun ang ibig sabihin. Kaya be present, kaya present. Ang nag-exist lang ay ngayon. Yung ngayon. Mag-focus ka ngayon. Okay na nakikita mo yung future, yung visualization, maganda na nakikita mo yan. Pero wag ka doon mag-focus. Okay na nakikita mo yung past kasi makakakuha ka ng lesson eh. Yung mga pagkakamali mo, kukuha ka ng lesson pero wag ka mag-focus doon. Mag-focus ka ngayon. Ano ginagawa mo ngayon? Di ba yan din yung itinuro ko sa nakaraang lesson? Wag ka mag-focus sa goal. Mag-focus ka sa productivity mo, sa activities na ginagawa mo ngayon. Everyday na ginagawa mo. Hindi yung goal. Maganda na may sinet ka na goal. Kasi may direction ka. Ang purpose lang yan ay may direction ka. Kung baga sa GPS, nag-set ka, isang beses ka lang naman nag-set ng direction na pupuntahan mo eh. Hanggat di mo na pupuntahan yun, nakaset lang siya na ganun. Pero pag nagda-drive ka ba sa GPS ka nakatingin, nakapokus ka sa GPS, hindi ka, makakarating ka sa langit. Kapag dun ka nakapokus. Ang focus mo yung windshield pa rin, patingin-tingin ka lang sa GPS kung tama ba dinadaanan mo, pero sa windshield ka pa rin nakapokus. Sa kung ano nakikita mo ngayon. Diba? So yun ang ibig sabihin ng be present. So every time, medyo challenging to pero very powerful. So maging aware ka sa sarili mo, part yan ng pagiging present. Uhulirin mo yung sarili mo pag may mga negative ka na naiisip o nararamdaman. Madalas yung negativity, mararamdaman mo naman yan eh. So yun na yung trigger mo, hindi mo na kailangan na tanongin yung sarili mo, teka, nag-iisip ba ako ng negative? Di ba? Kasi usually mawawala na kaagad yun eh. Pero kapag yung, ano yung nararamdaman mo? Negative ba? So yun na yung trigger mo. Na doon mo huhulihin yung sarili mo ng negative. Kaya negative nararamdaman ko, negative yung iniisip ko eh. So paano ko to aayusin? Di ba? Yung mga tinuro ko kanina. Okay, hindi mo naman kailangan pilitin na baguhin yung negative na emotion mo na hindi dapat ganito yung maramdaman ko. Actually, mali. Akala ko dati tama yun. Mali pala yun. No, kapag ka nadadown ka na negative ka, mali pala na pipilitin mo. Yung pipilitin mo na baguhin, hindi, dapat positive, dapat positive.
Hindi pala ganun yun. So ito yung way yung tinuro ko kanina. Yung mga question, rephrasing. No, pero wag mong ipararamdam sa sarili mo na pinipilit mo siyang mawala. Example, yung halimbawa, nane-negative ka tapos paulit-ulit mo isipin, hindi, kaya ko to, kaya ko to. Pinipilit mo yung sarili mo. So meron kang nalalabag kasi na law. Kaya may stress ka kapag ka ganun. Meron kang nalalabag na law is yung tinatawag na law of non-resistance. So pag-uusapan natin yan bukas. Okay, bibigyan natin ng detail about yan. Kasi maraming laws ng universe at hindi ko naman madidiscuss lahat yan. Law of non-resistance, ibig sabihin is yung the more na nagre-resist ka, the more na nagpipigil ka or pinipilit mo, the more na mahihirapan ka. The more na mas hindi mo lalo makukuha. Pansin yun, pag meron kang isang goal na gustong-gusto mong kunin, tas hindi mo nakukuha, tas pinilit mo ng pinilit, mas lalong hindi mo nakukuha. Tas na-stress ka pa. Yun eh. May nalalabag ka na lo. Yun pala yung ibig sabihin nun. Kasi ginagawa ko yun ng paulit-ulit na hindi ko alam. Recently ko nalaman, mali pala yung ginagawa ko na yun. Kaya pala ako na-stress at kaya ako nahihirapan. So pag meron ka nararamdaman ng negative emotion, hayaan mo lang muna. Ang importante, aware ka na may nararamdaman kang negative na emotion. Hayaan mo lang muna siya. And kapag nakakaramdam ka ng negative ng emotion, as much as possible, huwag ka magtanong ng kung ano-ano. Kasi emotional ka pa eh. Huwag mong pilitin mag-isip. Yan yung isa sa mga pagkakamali ko rin. Huwag mong pilitin mag-isip kapag nakakaramdam ka ng negative na emosyon. Na huwag mong pipilitin mag-isip, huwag ka magtatanong kasi usually mali yung mga itatanong mo eh. Kasi emotional ka nga. Unstable yung emotion mo. So yung mga itatanong mo based on your emotion, negative. So hayaan mo lang. Kung kailangan mong umiyak, umiyak ka. Umiyak ka lang. Hanggang sa lumipas siya, hayaan mo lang. Hayaan mo lang muna. After that, pag nag-subside na, kahit pa paano, medyo nawala-wala na, doon ka na mag-start na mag-isip, bakit ko kaya naramdaman yun? Anong reason? Saan ang galing? Di ba? Hindi naman kailangan na masagot agad yung tanong na yun. So, pwede mo rin gawin is mag-rephrase ka na. Doon ka na magsimula na mag-rephrase ng mga tanong. Bakit ako pinagpala ng Diyos? No? Ano-ano yung mga pwede kong ipagpasalamat? Nagre-rephrase ka na. So, palipasin mo muna, then saka ka na lang mag-analyze. Okay? So, yun. Be present. Hayaan mo lang muna, mag-focus ka sa kung ano yung nasa harapan mo ngayon. Maganda na tinitingnan mo yung past for the lesson, maganda na tinitingnan mo yung future for your vision, pero ang focus mo dapat is yung ngayon. 'Di ba? Sabi nga ni Master Oogway sa Kung Fu Panda, no? Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it's called present. Okay? So, ulitin ko, yung pag-asenso, yung pagyaman, sinasadya yan. It's either gawin mo to, itong mga tinuro ko, or manatili kang ganyan. Kung masaya ka sa nasa sitwasyon mo ngayon, kung nasaan kang kinalalagyan mo ngayon, kung kontento ka na dyan, edi wala tayong magagawa. Pero kung ayaw mo sa ganyan sitwasyon, kailangan mo magbago. Kailangan mong gawin tong lahat ng mga nasabi ko. Okay, so i-recap lang natin ng konti bago tayo matapos. 8 steps to reprogram the mind. Number 1 is expose yourself to success. Number 2, listen to the right music and songs. Number 3, watch the right videos. Number 4, positive rephrasing. Number 5, practice gratitude. Number 6, visualization. Number 7, dress for success. And number 8, be present. Okay, so yun lang. I hope marami kayong natutunan dito sa ating training for today. So make sure apply nyo kagad kung ano yung mga natutunan nyo. Okay, bye-bye. God bless.